Pagkaraan ng ilang sandali na biyahe, ay dumiretso na si Catherine sa kondo niya. Alam kong wala roon si Yaya. Nagmadali akong nagbihis at nag-impake ng damit. Kinuha ko ang passport ko at ilang mahalagang gamit saka na ako umalis. Sumakay ako ng taxi at nagpunta sa airport. Sa Hong Kong ako unang nagpunta. Alam kong malalaman ni Daddy kung saan ako pupunta dahil sa koneksyon niya sa airport dito sa Pilipinas. Pagdating ko sa Hong Kong, doon na lang ako bibili ng tiket papuntang New York. Hindi na malalaman ni Daddy nun kung saang bansa ako pupunta dahil wala siyang koneksyon sa airport ng Hong Kong. Pagkarating ko sa New York, nag-check-in muna ako sa isang hotel doon habang naghahanap ng matitirahang kondo. Malamig dito ngayon dahil winter season. Nagpasya akong mamasyal sa Times Square. Nakakainggit ang mga naglalakad na may kapareha. Iniiwas ko ang tingin ko at nagsimula na ulit akong maglakad. Napahinto ako sa paglalakad nang makita ko kung sino ang makakasalubong ko. Para din siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko. Ibinaling ko ang mga mata ko sa babaeng inaakbayan niya. Nakita ko ang babaeng nagtatakang tumingin sa kanya dahil sa paghinto nito sa paglalakad. Pagkatapos ay tumingin ito sa harapan ko at nagulat din siya nang makita ko. She knew me based on her reaction. "Xander!" Wika ko. Hindi ako kumilos sa kinatatayuan ko. Nag-aalangan silang lumapit sa akin. Nang makalapit sila ay nakita kong hinawakan ni Xander ang kamay ng babae ng mahigpit. Napatingin ako sa mga kamay nilang magkahawak. Saka ko iniangat ang mga mata ko kay Xander. "Catherine, I'm sorry." "Maybe you should invite me to your place so we can talk. It's freezing cold here." Sabay tumingin ako sa babae. Okay. Malapit lang din dito ang building kung saan ang kondo namin. We can walk." Nag-aalinlangang sabi ni Xander. "Lead the way then," sabi ko. Nauna silang naglakad at nakasunod lang ako. Nang makarating kami sa kondo nila ay pinaupo nila ako. Maupo ka, gagawa lang ako ng kape," sabi ng babae. "Hot milk will do, bawal ako sa kape," sabi ko. Okay," she shyly said. "Don't take too long. We need to talk," I said with a firm tone. Tumango siya saka na pumunta sa kusina. Tumingin naman ako kay Xander. Nakatingin lang ito sa akin at mukhang nananantya. Sumandal ako sa sofa. Ilang minuto lang ay pumasok na sa sala ang babae at may dalang tray. Pagkatapos niyang may abot ang gatas sa akin, naupo na siya sa tabi ni Xander. "So, she's the reason why you didn't appear on our wedding day?" I asked him calmly. "Catherine, I'm so sorry," sabi ni Xander. Bumuntong hininga ko. Kahit anong kapako sa damdamin ko, wala akong makapanggalit para kay Xander. "She is working for Zoran Smith here in New York as his secretary. Nang minsang bigyan ako ng project ni Zoran dito, lagi ko siyang nakikita dahil siya ang laging inuutusan ni Zoran to give all the important documents to me. At kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko, I still fall for her." Tahimik lang ako ang nakikinig kay Xander. And what a coincidence dahil kilala ko din si Zoran. Kailan ko lang din sila nakita sa Baguio. "Pag-uwi ko ng Pilipinas, naisip ko na yayain ka ng magpakasal dahil akala ko kung maikakasal ako sa iyo, mawawala ang nararamdaman ko para sa kanya." Dagdag pa niya. Pareho pala kami ng nararamdaman ni Xander. Parehong naglolokohan. Parehong tinatakbuhan ang tunay na nararamdaman sa mga taong minahal namin. Ako kay Jacob at siya para sa babaeng ito. Tumulo ang luha ako. "Hindi ako dumating sa kasal natin dahil alam ko na hindi din ako ang taong mahal mo. Ngayon alam ko na kung ano ang nararamdaman mo noon. Yung pakiramdam ng nakakulong ka sa isang relasyon na ibang minamahal. Na-realized ko na kung makakasal ka sa akin, habang buhay lang na magiging miserable ang buhay mo." "Tell me, Xander, minahal mo rin ba ako noon bago mo siya nakilala?" Tanong ko kay Xander. "I do love you before, Catherine. Lahat ng sinabi ko noon totoo. Pinangarap ko ring makasama ka habang buhay. Pero unti-unti yung nawala nang maramdaman kong mas lalo kang lumalayo sa akin nang bumalik si Jacob." Aniya. "But Xander, inawasan ko si Jacob because of you. Mas naging malapit nga ako sa'yo ng mga panahong yun," malungkot kong sabi. "Kung kailan ka mas naging malambing at maalaga sa akin, doon ko mas naramdamang lumalayo ka."
I feel that you're just doing all of that because you can't accept the truth that you already fall in love with your best friend. And you're just using your relationship with me to hide all of that. Then I met her. Nilingon niya ang babaeng katabi niya. Kitang-kita ko ang pagguha ni Xander sa kamay nito, saka idinala sa mga labi niya. Nahihiyang tumingin sa akin ang babae. She gave me the love that you can't give. Her eyes that full of love and just looking at me. At ang mga kamay na ito, na alam kong hinding-hindi ako bibitawan. I'm so sorry, Catherine. You don't need to say sorry, Xander. Sabi ko. Nakaawang ang labi niya na tumingin sa akin. Mabuti na ring hindi natuloy ang kasal. Dahil kung dumating ka man noon, ako naman ang aatras. Sabi ko. What do you mean? Takang tanong ni Xander. I'm already 1 month pregnant with Jacob's child that time. Nakayukong sabi ko. Gulat ang nakita ko sa mukha nilang dalawa. How does it happen? Did he love you too? Tanong niya. Umiling ako. It happened in Baguio. I got drunk, but not too much drunk. I don't know. It just happened. Iniwasan ko siya magmula noon. Sabi ko. What? Bakit hindi mo siya pinilit na panagutan ka niya? Sabi niya. How will I do that? He's engaged that time, and I'm in a relationship with you. Nalaman din nila na buntis ako sa kondo ko nung araw mismo ng kasalsanan natin. Until now, parents ko, sina Jacob at Grace at si Yaya lang ang nakakaalam na buntis ako. Ano na lang ang iisipin ng mga tao kung malaman nila? Na kaya ka hindi dumating dahil buntis ako sa ibang lalaki? Sabi ko. Anong sabi ni Jacob? Seryoso na tanong ni Xander. He's willing to marry me. 1 month na rin buhat nang tumira siya sa kondo ko. Sabi ko. Nagsama kayo? Tumango ako. Where's Jacob now? Bakit ka nandito sa New York? Tell me, Catherine. Alam kong may hindi ka sinasabi. Pinunasan ko ang mga luha ko. Dapat din sigurong malaman ni Xander ang totoo. I can't marry the man who doesn't love me at all. Best friend lang ang tingin niya sa akin at pakakasalan lang niya ako dahil sa baby. Malungkot kong sabi. Paano mo nasabi na yan lang ang rason niya? Hindi ako manhid. If he's willing to marry me, hindi na niya palilipasin ng 1 buwan. Then sabi niya, kinausap na niya si Nika. But I saw them na magkasama at ang saya nila. At kinuwento ko rin kay Xander ang lahat ng nakita kong tagpo nung araw na nahuli ko sila Nika at Jacob. Matamang nakikinig lang ang dalawa sa kwento ko. Then naisip ko na kailangan kong gumanti. I lied to him. Sabi ko kung ang bata lang ang dahilan para pakasalan ako, mas gugustuhin ko na lang na mawala na yun. Natutup ng babae ang bibig niya sa gulat. Nagpatuloy ako sa pagkwento. Even my parents got angry to me. For the first time in my life, my mom slapped me. Then she said that if I continue to hurt the baby, they will forget that I'm their daughter. Pero matigas ako dahil nasaktan ako. I joined car racing. Sabi ko. Car racing? Are you out of your mind, Catherine? Nanggagalaiting sabi ni Xander sa akin. Yes, I'm out of my mind. Naaksidente ako 4 days ago dahil sa car racing. Dinala ko sa ospital at ang masaklap ay ang girlfriend ni Jacob pa ang humawak sa aking doktor. It's not a coincidence. Sinadya yun ni Jacob. Takot na takot ako dahil akala ko na wala na ang baby ko. Mabuti na lang at makapit siya. Natakot kang mawala ang baby mo pero bakit nakipag-car racing ka? Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo at sa baby. Alam ba ni Jacob to? Umiling ako. I talked to Nika na gawing fake ang lahat ng results at ilagay doon na nawala ang baby ko. She agreed? Tanong ni Xander. Of course, si Jacob ang kapalit eh. Sinabihan ko siya na kapag tinulungan niya ako, magpapakalayo-layo na ako at malaya na silang magpakasal na dalawa. Alam din niyang anak ni Jacob ang baby ko, so I decided to live here in New York. Bakit hindi mo ipaglaban si Jacob? Paano ko siya ipaglalaban kung sa umpisa pa lang alam ko nang talo na ako? Now I know the feelings of loving someone but doesn't love you back. I'm so sorry, Xander. Sabi ko na napahugulhol na ng iyak. Lumapit sa akin ang babae. Tumabi siya sa akin. Hiniwakan niya ang mga kamay ko, saka siya ngumiti. Catherine, we don't know each other, but I'm willing to help you. Tutulungan ka namin ni Xander?
na harapin ang panibagong buhay mo dito sa New York. Malambing niyang sabi sa akin. Yumakap ako sa kanya habang umiiyak. Ang sarap sa pakiramdam na nakahanap ako ng kakampi. Sa katauhan ng lalaking nang iwan sa akin sa altar at sa babaeng naging dahilan. Ang katabing condo unit nila Xander ang nabili ko. Nakausap ko din si Patrick at parang blessings in disguise na kailangan nila ng magmamanage ng isang negosyo nila dito sa New York. Dahil kailangan nilang umuwi ng Pilipinas ng kanyang asawa. Tuwang-tuwa sila ni na girlfriend ni Xander na ako ang magiging amo niya. Siya ang lagi kong kasama dahil si Xander ay busy din sa trabaho niya sa isang sikat na architectural firm dito sa New York. 4 months na ako dito ngayon sa New York. Halata na rin ang umbok ng tiyan ko. Gumawa ko ng scrapbook. I take picture of me, nakita ang tiyan ko. Then I put garden writing on it at para yon kay Jacob. Iniisip ko na kapag malaman man niya balang araw na buhay ang anak namin, iaabot ko na lang sa kanya ang ginawa kong ito para maging updated siya sa mga nangyari. 4 months ko na rin hindi binubuksan ang lahat ng social media account ko sa takot na malaman ni Jacob kung nasaan ako. But I know one person na hindi ako ibubuko kung nasaan man ako. I log in into my Facebook account and I open my messages. Wala pa akong 2 minutong online, tumatawag na ng video call si Grace. I accept it. Catherine, where are you? Alam mo bang ginugulo ako ni Jacob at tinatanong kung kinontak mo na ako? Galit na galit. Natigilan siya nang makita ang umbok na tiyan ko na ngayon ay 7 months na. Why your tummy is round? You're pregnant? I thought, hindi na wala ang baby ko. Nakiusap lang ako kay Nika na palabasin niya na wala na ang anak ko. Paliwanag ko. Paano mo siya napapayag? Tanong niya. Sinabi ko na lalayo na ako sa kanila ni Jacob para matuloy na ang kasal nila. Of course, para kay Jacob ay papayag siya. Promise me, Grace, walang makakaalam na buhay ang baby ha? Please. Pakiusap ko. I promise. Pero nasaan ka? Tanong niya. Nasa New York ako. Paliwanag ko. Dumating sina Xander at Lani. Dumiretso sila sa kitchen ng kondo ko. Sa likuran ko sila dumaan, kaya nakita sila ni Grace. Oh my God! Is that Xander? And who's that girl? Catherine, answer me! Pangungulit ni Grace. Yes, si Xander yun at yung girl, si Lani. Xander's soon-to-be wife. Sabi ko. Magkakasama kayo sa kondo? Okay na kayo? Magkwento ka nga? Lito na wika ng kaibigan ko. Hindi kami magkasama sa kondo. This is my own. Sa kabilang kondo ang unit nila. Madalas lang sila dito. Dito sila madalas mag-dinner. Saka okay na kami ni Xander. Nakita ko siya nung unang araw ko dito sa New York. They helped me to find a condo. Nagkataon namang binibenta tong unit sa tabi nila so I bought it. I'm also working on Patrick Smith Company. Si Zoran? Yung classmate natin dati? Tanong niya. Oo, nandyan sila sa Pilipinas ngayon. At ako ang namamahala ng negosyo nila dito. Stilettos and sandals ang product nila. Ah, it's good for you. By the way, bakit nga pala hindi dumating si Xander nung kasal nyo? Tanong niya. He fall out of love to me, and si Lani ang mahal niya. So he decided not to appear in our wedding day. Okay naman na kaming tatlo. Secretary ni Zoran si Lani. And dahil wala si Zoran, ako muna ang amo niya pansamantala. Next week na ang wedding nilang dalawa. It's just a civil wedding. Saka na daw sila magpapakasal ng bongga dyan sa Pilipinas kapag handa na akong umuwi. Sabi ko, it means wala ka pang balak umuwi dito? Paano na lang kapag ikakasal na ako? May halong tampong sabi niya. Uuwi ako kapag ikakasal ka na. But promise me na hindi mo ipagsasabi ang lahat ng nalaman mo, even kay Nathan. Sabi ko. Promise. Bigla siyang napalingon dahil may kumakatok. Ano yun? Tanong ko. Maybe it's Jacob. Sige na, ingat ka na lang dyan. Sabi niya bago pinutol ang video call. Napailing na lang ako. Narinig ko ang dalawa na nag-aaway sa kusina. Tumayo ako at pinuntahan sila. Mabigat na ang tiyan ko at nahihirapan na akong maglakad. Hindi nga masarap yung sinigang. Mas masarap ang adobo. Sigaw nila ni kay Xander. Honey, sabi mo kanina sinigang. Ngayon ayaw mo na. Frustrated na sabi ni Xander. Napatingin ako kay Lani.
Tinignan ko siyang mabuti. Alam ko na kung bakit ganito si Lani. Xander, be patient to your wife. She's conceiving. Congratulations! Sabi ko. Nagkatinginan silang dalawa. Daddy na ako? Tanong ni Xander sa asawa niya. I'm not sure. 2 months na akong delayed eh. Sabi ni Lani. Tuwang-tuwa naman si Xander na niyakap si Lani. Iniwan ko ang tagpong iyon. Ayaw kong makasira ng moments nila. Hey, where are you going? Tanong ni Lani. Ayaw kong makasira ng moments niyong dalawa. Sabi ko. Asus, halika nga dito. Nilapitan niya ako at kinurot sa magkabilang pisngi. Alam mo bang ilang araw na akong gandang-ganda sa'yo? Sabi niya. Ouch! Lani, stop it! Sigaw ko. Binitawan niya ang mga pisngi ko. Tuwang-tuwa siyang pinagmasdan ako. If my baby is girl, pwede bang sila na lang ng baby boy mo? Tanong niya sa akin. Honey naman, hindi pa nga lumalabas ang mga bata eh. Fixed marriage na agad ang iniisip mo. Saway ni Xander. Try lang naman, natatawang sabi ni Lani. Kumain na tayo, nagugutom na ako. Sabi ko. Hindi pa rin huminto ang dalawa sa pagtatalo. Pero makikita mo sa mga mata nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. Despite of their everyday argument, they still love and respect each other. And that's true love. At nang dumating ang araw ng kasal nila, mas pinili nilang iilang kaibigan lang ang imbitahan. Ilan lang ang mga Pilipino. Isang civil wedding lang iyon. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko nang magpalitan ni sila ng wedding vows nila. Now I know the true meaning of love. Love isn't perfect. It isn't fairy tale or storybook. And it doesn't always come easy. Love is overcoming obstacles, facing challenges, fighting to be together, holding on, and never letting go. It is a short word, easy to spell, difficult to define, and impossible to live without. Love is a work, but most of all, love is realizing that every hour, every minute, every second of it was worth it, because you did it together. Pumalakpak ako nang hinalikan na ni Xander si Lani. They are now married. Masaya ako na naging totoo si Xander sa nararamdaman niya. Ang pag-atras niya sa kasal niya sa akin, ang nagpapatunay na wagas ang pag-ibig niya para kay Lani. Congratulations Mr. and Mrs. Atienza. Masayang bati ko sa dalawa. Thank you, sabi ni Xander. Niyakap niya ako. Tinapik ko naman siya sa likod. You're always welcome, sabi ko. Kumalas na ako ng yakap kay Xander at nilingon ko si Lani. Niyakap ko rin siya. Congrats, sabi ko. Pwede bang pakurot? Sabi niya sa akin. Pasaway ka. Mamaya paglabas ng baby mo ako ang kamukha niyan at hindi na ikaw. Biro ko. Okay lang, mas gusto ko nga yun eh. Sabi niya. Oh my gosh. Sabi ko na natatawa. Tawanan sila ni Xander sa naging reaksyon ko. Masaya kaming nagsalo-salo kasama ng iba pa nilang bisita sa reception ng kasal nila. Hindi man kami nagkatuluyan ni Xander, pero masaya ako sa kinahinatnan ng love life niya, lalo na't nagkaroon ako ng pamilya sa katauhan nilang mag-asawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa aking munting channel. God bless po!